Marami pong bagay ang binibigay sa atin ng Diyos sa mundong ito na atin pong tunay na pasasalamatan sa atin pong Panginoon. Ang mga pagpapalang material, kalusugan ng pangangatawan, pagkakaroon ho ng pamilya, at iba pa pong form ng blessing ng Lord habang tayo po ay nabubuhay. But ngayon pong sa panibagong sermon series natin, gusto po nating tingnan yung mas malalim at mas malawak na dahilan kung bakit tayo po ay dapat na maging mapagpasalamat sa Diyos no matter what, kung ano man po ang atin pong mga kalalagayan sa buhay. Kaya sa atin pong sermon series na may pinamagatang Grateful ngayong buwan po ng November, which is Thanksgiving month, ay atin pong titingnan ng mas malalim ang spiritual na side na dapat nating pasalamatan sa Diyos. Kasi lahat po ng mga material na natatanggap natin sa mundong ito, balang araw po yan po ay lalaho. Pero yung ginawa ng Diyos sa atin at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus, yun po ang isang bagay na hindi ho dapat nawawala sa ating isipan, na palagi nating maalala kung paano tayo blines ng ating Panginoong Diyos. At last Sunday po, atin pong sinimulan ito sa unang topic natin na grateful because we are freed from sin and eternal condemnation through Christ. Tayo po'y pinalaya ng Diyos sa pagkakasala at sa eternal condemnation. At yun po ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Isang bagay na malimit po ay naniniglect nating pasalamatan sa Diyos. Minsan, pagising natin sa umaga, hindi man lang po natin nare-realize na more than po sa mga material na kagustuhan ho natin, ng pinakamalaking blessing ng Diyos sa buhay ho natin ay yung araw-araw gumigising ho tayo na alam natin na hindi tayo i-condemn ng Diyos. Alam natin na tayo pinalaya sa atin pong mga kasalanan. Alam natin na balang araw tayo po'y makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At akin pong pinuto lang yung topic na yon sa dalawang parte, yung freed from sin and eternal condemnation. Kaya kailangan pong ma-remind tayo, ano po ba ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao? Bakit ako magpapasalamat sa Diyos na ako'y kanyang pinalaya sa kasalanan? Ano po ba yung epekto nito sa akin? Unang-una, sabi daw po nga ang meaning ng sin ay means to miss the mark. Ma-miss mo yung mark. Ibig sabihin, meron pong utos na binigay ang Diyos, at kapag na-miss mo yung utos na yon, ikaw ay nagkakasala. At ang kasalanan po, number 1, ay nagli-lead sa distraction. Sin brings distraction. Ang isa pong binigay nating illustration dito ay ang buhay ni Akan, na dahil sa kanya hong kasalanan na tinago niya yung bagay na dapat ay sinusunog at talagang dinidispose na utos ng Diyos, ay kanya ho itong pinag-interesan, and later on, nag-cause po ito ng pagkatalo ng bansang Israel sa mga laban, at dumating din po ang point na siya po ay pinatay at ang kanyang buong sambahayan dahil sa pagkakasala na yon. Alam niyo po, ang kasalanan, kung hindi ho siya binayaran ng ating Panginoon Jesucristo, more than ho sa buhay dito sa lupa, ang dulo po niya ay distraction, pagkawasak. Pero salamat sa Panginoon Jesucristo, yung distraction na dapat ay mangyari sa atin pong mga buhay ay kanya na hong inako, na yung kanyang buhay ay kanyang binigay, at hinarap ang lahat ng galit ng Diyos, na yung kanyang buhay mismo ay nawasak dahil gusto niya lang tayo po'y makalaya sa ating pagkakasala. Pangalawa, sin brings sufferings. Ang kahirapan ho ng buhay, kaya po tayo nagkakaroon ng karamdaman, kaya ho tayo nahihirapan sa mga hanap buhay, kailangan nating magpagal. Kasi yan po ay bunga o consequence ng kasalanan natin pong makita doon sa Genesis chapter 3 verse 16 to 17. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, no, hinahanap sila ng Panginoong Diyos. At ang kanila hong sinabi, sila po ay natatago kasi pagkat sila po ay nahihiya. At ang dahilan po noon, no, sila po ay nagkasala. At yung kasalanan po nila na yon, yung naging daan kung bakit sinumpa ang kapanganak ni Eva at ang paghahanap buhay ni Adan.
Sa atin pong mga buhay mga kapatid, no, tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga hirap, tinitingnan lang po natin yung atin pong paligid na ginagalawan. Tunay po na hindi naman talaga masarap mabuhay sa mundong ito ng habang buhay. Darating ang time na yung sufferings, yung mga pains, habang tumatanda ka, dumadami yung iniindam mong karamdaman. So you will realize, parang hindi tama na dito ka lang nakafocus sa mundong ito, kasi ang mundo pong ito, magbibring palagi siya ng sufferings. Kaya ang goal lang, Lord, napunta tayo sa langit na buhay. At yun po ay nangyari dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po sa langit, sabi doon, wala na pong pagluha, wala nang pagtangis. Kasi wala na hong sufferings doon, at yun yung gusto ng Diyos na dapat ho nating palaging maalala at pasalamatan ng Diyos. Pangatlong bagay po, sin brings separations. Nilalayo po tayo nito sa Diyos. Gaya rin po ng sinabi ko sa inyo kanina, na si Adan at si Eva, nung sila po ay nagkasala, sila po ay tumago sa Diyos. So, ang kasalanan ho, siniseparate niya. Kahit nga ho yung mga problema sa pamilya, yung mga problemang nawawasak, yung mag-asawang naghihiwalay, kung ititingnan mo yung mga root cause niyan, dahil sa kasalanan. Mga kaibigan nawawasak dahil sa kasalanan. Because yun po talaga ang isang side effect ng kasalanan. It brings separation. At lalong higit po separation sa ating Panginoon Kristo. Pero salamat sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga po dun sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang bayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus nating Panginoon. Kaya kung makita ho natin, tayo po ini-encourage ng Lord to confess our sin. Ilapit natin kung tayo po yung may mga struggles sa mga kasalanan ngayon, ilapit natin. Kasi ang Diyos ay Diyos na gusto ho tayong palayain sa atin pong pagkakasala at sa atin pong mga kahinaan. In fact, ginawa niya na ho yun. Nung binagay niya kanyang buhay doon sa cross, pinalaya ka na ng Diyos sa consequence ng kasalanan, lalo higit sa darating po na ikalawang buhay. And pangalawang bagay po is yung condemnation. We are freed from eternal condemnation. Alam niyo ho yung condemnation, ito yung pakiramdam na araw-araw tinitingnan ka na may galit ng Diyos. Salamat sa Panginoon kasi every morning, kahit ang dami ko nagawang kasalanan kahapon, alam po natin na tayo po'y haharap sa Diyos. Na tinitingnan po na tayo ng meron pong pagmamahal at hindi ho pagkukondem. No, kaya sabi dun sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Napaganda ho. There is no condemnation. Kaya kapag meron ho tayong pakiramdam na parang kinokondem, winawasak tayo ng kaaway. Minsan ganun ho ang strategy ni Satan. Alam niyo po ang pagkakaiba, binigay ko po yung pagkakaiba ng condemnation sa conviction. Condemnation is a worldly sorrow, but conviction it's godly sorrow. Ang condemnation ho, pag nararamdaman mo na parang ikaw ay dinidiin, pero yun naging dahilan ng paglayo mo sa Diyos, ang tawag doon condemnation. Pero yung leading ng Holy Spirit na conviction, yun po yung nagpapalit. Yes, may kasalanan ako, pero dahil mabuti ang Diyos, patuloy akong lalapit sa Kanya. And pangalawang bagay po, condemnation is focus on law, but conviction is focus on grace. Kaya ang condemnation, palagi niyang na-highlights, hindi mo na naman nagawa itong utos na to. Hindi mo na naman nagawa itong batas na ito. Hindi mo na naman nagawa itong mga pangako mo na ito. But conviction is focus on grace. Na hindi ko man nagawa, alam ko na yung Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos na tatanggapin pa rin ako at bibigyan ako ng second chance. Isa pa pong bagay, condemnation is focus on inward, but conviction is focus on upward. Kaya kung kayo po ay meron pong condemnation na nararamdaman, normally ang pakiramdam mo, ang dami mong mali. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ay hindi dapat mahalin. Ang highlights, ikaw. Pero sa conviction ho, ang highlights, yung ginawa ni Kristo doon sa cross. Nagaano man kadami yung pagkukulang mo, mas malawak, mas malapad ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. And last thing po, no, natin po makita is condemnation is focus on self-fixing, but conviction is focus on surrendering.
Ang conviction po, ang gusto niya i-surrender sa Diyos na, Lord, hindi ko ho kaya maging perpekto, hindi ko kayang ma-overcome ito without Jesus in my life. I am nothing. But ang condemnation ho, ang focus niya, kailangan kong gawin to para mas mahalin ako ng Diyos. In fact, hindi ka na ho kayang mahalin pa ng Diyos. Mas mahalin ng Diyos. Kasi sobra, perfecto na ho, 100% na yung pagmamahal niya sa iyo. Kaya ho, huwag niyong isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Kasi palagi ho, tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos. And last thing pa, conviction is focus on what Jesus done, while condemnation po is focus on what you do. Palagi ho nakafocus kay Jesus Christ ang conviction, while condemnation ay sa mga pagkakamali na nagawa natin. Alam niyo po, dito pa lang sa mga napag-usapan natin, napaka ganda na kong paalala that dapat tong pasalamatan natin ng Diyos because we are freed from sin and eternal condemnation through Christ. Try to imagine every day, alam mo natin na tayo po'y gigising at ipaparamdam ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Dahil pinalaya tayo ni Kristo Jesus sa ating pagkakasala at sa eternal condemnation na nakaabang sa mga taong wala pa kay Kristo. Pagpalain po kayo. Nawa po sa inyo pong mga small group, mapag-usapan nyo ng mas malalim ang mas magandang dahilan ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. God bless you po.